Siguradong marami na naman po ang magagalit kay PBBM. Lalo na po itong mga dilis. Naku po, magwawala na naman po itong mga dilis na yan dahil ang inflation rate po natin mababa. Ayaw nila yan eh. Gusto nila yung negative 3 na net trust rating ng ating presidente. Magtaka ka ha, yung presidente natin negative, yung vice president positive. Ilan? 27? Plus 27, si presidente negative 3. Tapos wala kang ginagawa, tapos mataas ang rating mo. Parang estudyante lang yan na hindi gumagawa ng assignment, hindi nagpapasa ng homework, hindi gumagawa ng seatworks, hindi nag-exam, pasado with flying colors. Samantalang yung masipag, nag-aaral, nagpapasa, nagtatrabaho, bagsak. Yan po yung sitwasyon ngayon. Peke! Kung sino man ang nagpa-commission ng survey na yan, dito tayo sa datos na totoo. Itong inflation rate natin na mababa, 1.6%. Ibig sabihin, mas may value na po yung kinikita o yung sahod ng ating mga kababayan. Ang inflation rate, para ma-identify ninyo kung mararamdaman ninyo na mababa yan at mararamdaman ninyo na mataas yung inflation rate, kapag yung 1,000 mo, maraming mabili, ibig sabihin, maganda po yung inflation rate. Kapag kaunti na lang po yung nabibili ng 1,000 mo, ibig sabihin, mataas po yung inflation rate. Ngayon talaga, mataas talaga ang mga bilihin. Mataas talaga. Kaya nga tumataas din yung sahod. Kasi kapag tumataas ang sahod, tumataas din yung mga presyo ng bilihin. Hindi mo pwedeng ikumpara. May mga feeling expert kasi. Nang panahon namin, ang bigas 15 lang eh. Magkano lang ba sahod mo nun? Magkano lang ba minimum wage nun? Diba? 250 pesos. 350 pesos. Magkano na minimum ngayon? Almost 700 pesos. Magkano kilo ng bigas? 35-40 pesos. Diba? Itong inflation rate, batayan po yan kung umaangat ang ekonomiya, bagsak ang ekonomiya, etc. Science po yan. Scientific po yan. May batayan po yan. May pinagdadaan ng proseso. Isa po itong scientific process. Actually, not scientific process. Isa itong scientific, ibig sabihin, dumadaan ito sa proseso. Hindi ba sa hinuhulaan lang? Hindi ba sa, o teka, magpa-commission ako ng survey. O itong WR numero survey. O mga DDS, mayaman eh. O sige, magpagawa ko ng survey. Malamang sa malamang, ang resulta ng survey na yan, papabor sa kanilang sinusuportahan. Yan ang nangyayari ngayon. Ibang-iba itong inflation rate. O, sige, basahin muna natin. Dito muna tayo sa good news. Sige, masakit sa mata ninyo ito, mga dilis ha. Pero kailangan natin ito talakayin, no? Marcos admin maintained low inflation, strong economy in 2025, sabi po ni Executive Secretary Ralph Recto. Sabihin na naman nila, wala yan si Ralph Recto, mayabang yan eh. Sinisiraan na nga nila ngayon eh, kasi dikit sa presidente eh. Basta dikit sa presidente at nagtatrabaho ng maayos, sisiraan nila yan. Dinadamay pa nga nila si Vilma Santos, di ba? Kung ano-ano ginagawa nila, mga splice videos eh, para siraan si ES. Ang nagsasalita si ES, ekonomista yan. Si Ralph Recto, ekonomista yan. Yes, marami nagalit sa kanya dahil sa kanyang VAT, sa batas na yan. Pero actually, ka-coffee, para naman sa bayan din yan. Anyway, wag na natin pag-usapan yan. Mahabang talakayan pa yan, mahabang diskusyon pa yan. Dito tayo sa inflation rate. The administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has maintained the inflation under control and the economy continues to grow in 2025, which benefited members of the vulnerable sector, sabi po ni Executive Secretary Ralph Recto ngayong araw po ng linggo. Maganda raw ang ekonomiya. Umaangat ang ekonomiya, sabi ng ilan. Pati mga PBM supporters, no? Hindi ko naman maramdaman yan, ka-coffee. Guys, ganito yan, ka-coffee, no? Hindi ibig sabihin na hindi mo nararamdaman, hindi nangyayari sa buong bansa. Di ba? Posible, halimbawa, nasa Metro Manila ka. Hindi ko naman nararamdaman yung sinasabi mong inflation rate. Hindi ko naman nararamdaman yung sinasabi mong umaasenso ang ekonomiya. Posible na sa iyo hindi mo nararamdaman. Pero, baka yung iba nating kababayan nararamdaman yan sa ibang mga probinsya at hindi lang dyan sa Metro Manila. Kasi itong mga pag-aaral na ito, itong ginagawang research na ito ng gobyerno, again may mga opisina, mga kagawaran yan, no? Hindi lang naman pamilya mo yung inaaral, di ba? Hindi lang naman pamilya ng kapitbahay mo ang inaaral. Hindi lang naman pamilya na naninirahan sa Metro Manila ang inaaral. Hindi lang yung mga pamilya na nandiyan sa Pangasinan. Buong bansa po yan, yung kanilang inaaral. Again, hindi man sa'yo, hindi mo man nararamdaman, baka nararamdaman ng kamag-anak mo sa Leyte, baka nararamdaman ng tito mo sa Cebu, baka nararamdaman ng kapatid mo na nasa Sulu. Di ba? Yung iba, hindi umaamin. Oy, gumanda ekonomiya. Wala nga eh. Kasi pag umamin yan, oy, tumaas yung sahod ko, oy, tumaas yung ano ko, savings ko. Hindi amin yan. Dahil utangan mo eh. Diba? Hindi nila,
Actually, maraming Pilipino natin mayayabang, di ba? Pero marami din naman, yung totoong umaangat-angat ang buhay, hindi na pinapaganda ka sa social media. Umangat yung savings ko dahil tumaas yung pera ko eh. Lagi sasabihin yan, wala akong pera eh, ka-coffee eh. Kahit may pera yan. Oo nga eh, palpak yung gobyerno eh, kasi walang natitira sa sahod ko. Pero tira mo, kaliwat kanan yung shopping. Maraming factors yan kung bakit hindi mo siya nararamdaman. Di ba? Lalo pa tayo mga Pilipino, imbis na doon tayo sa dapat bilhin natin, yung basic necessities natin. Eh, syempre, doon tayo sa makeup, importante sa atin yung makeup. Doon tayo, importante sa atin, meron tayong mabilis na wifi connection, etc. Hindi natin sinasabing huwag niyong gawin yan. Inyo po yan. Karapatan niyo po yan. Pero hindi mo pwedeng isisilat sa gobyerno yan. O teka, bagsak ang ekonomiya. Hindi ko nga nararamdaman, wala akong pera. Pero kahapon, nag-inom lang. Red Horse pa yung ininom. Di ba? Maraming factors yan. So wag agad kayong magagalit sa gobyerno o na aladiles, hindi namin nararamdaman yung sinasabi ninyong inflation. Hindi namin nararamdaman yung sinasabi ni Recto na gumaganda po yung ekonomiya ng Pilipinas o stable po yung ekonomiya ng Pilipinas. Diba? Recto cited the inflation plummeted from 3.4% in 2024. Again ha, 3.4% noong 2024, bumagsak po yan ng 1.6% mula January hanggang November 2025. Malaking diferensya yan ka-coffee. 1.8%. Not bad. Actually, very good. Diba? Mula sa 3.4%, ibig sabihin, kung mas mataas po yung value, mas hindi maganda, di ba? Kung halimbawa, 5% yung inflation rate, ibig sabihin yung 1,000 mo, mas kakaunti na lang po yung mabibiling produkto dahil mas mahal yung presyo ng goods eh. Kung mas mababa po yung porsyento, halimbawa ito 1.6, kung doon nakakabili ka ng 10 candy, ngayon posible makabili ka ng 11 na candy. Nagigets ninyo ka-coffee? Yan po yung inflation para maintindihan natin. Kasi sinasabi ng iba natin ka-coffee, wala naman kaming pakialam dyan sa inflation na yan eh. Di ba? Hindi nga namin maintindihan yan. Yun yan ka-coffee, yung na-explain natin kanina. This is a sharp decline. Ibig sabihin, malaking pagbagsak, no? This is a sharp decline from the 5.8% noong 2022, noong panahon po ni Digong. 5.8%. Ang taas ng inflation, no? 6% highs seen in 2023. Further inflation for the bottom 30% of the income household fell to 0.2% noong November 2025, marking 6 months of price contraction for the most vulnerable. Ibig sabihin po, mas nakikinabang po yung mga kababayan natin na nasa vulnerable sector dito po sa datos na ito, 2% lamang po yung nasa kanilang sektor. Ibig sabihin po, yung mga mahihirap nating kababayan, mas sila po yung nagbe-benefit dito as compared sa mga middle class, as compared doon sa mga mayayaman. Bakit may ganyan ka-coffee? Bakit hindi tayo pantay-pantay? Bakit yung mahihirap ganyan? Bakit yung mayayaman ganyan? Bakit yung middle class ganyan? Ganoon din po yung iba nagrereklamo na nasa middle class. Bakit kami ng trabaho? Tinataksan kami ng tinataksan tapos ibinibigay dyan sa 4-piece. Ibinibigay dyan sa tupad. Itinutulong dyan sa marginalized sector, sa mga vulnerable sectors. Actually, hati ang opinion ng masa dyan. Pero let us explain ka-coffee, no? Enlighten natin ating mga kababayan dyan. From the very beginning, ang gobyerno nag-i-exist yan para sa vulnerable sector. Kasi hindi nila kaya. Yung iba tamad. Yes, tamad talaga, wala tayong magagawa dyan. Pero yung iba na hindi nila kaya, let's say senior citizen, walang capacity, makapagtrabaho, kailangan ng suporta yan. Bakit kasi hindi nag-ipon? Paano yung amo niya? Abusado. Yung amo niya, dapat ang sahod niya 500, ginagawang 350 na lang. Abusado eh. Yung opportunity na para sa kanya, ibinigay sa kamag-anak na wala namang silbi. Diba? Maraming ganyang sitwasyon ka-coffee. Kaya wag natin i-judge lahat ng miyembro ng 4-piece. Sasabihin nila, 4-piece members yan. Mga tamad yan, pero pinupondohan ng gobyerno. Samantalang kaming middle class, trabaho kami ng trabaho, yung tax namin napupunta sa gobyerno at binibigay sa mga beneficiaries niyan. Again, ang gobyerno nag-i-exist primarily, hindi naman natin sinasabi na para lang sa mahihirap, pero primarily para po sa mahihirap, sa vulnerable sa sectors no, ng ating society. Single women, single parents, ka-coffee, persons with disabilities, di ba? Indigenous peoples, children, di ba? Yung mga vulnerable sectors natin na kinakailangan po tulungan ng gobyerno. Pansinin niyo, yung tax nila, by exemption, di ba? Kung minimum wage ka lang, mas mababa yung tax mo. Yung iba, exempted pa sa pagbabayad ng tax. Kung middle class ka, naabot mo yung ganitong income, mas mababa po yung income tax, mas mataas yung income tax ninyo as compared sa mababang kinikita. Yung mayayaman, yun ang mas tinatax. Di ba? Hindi talaga pantay. Never naman na magiging pantay yan. Kahit sa ang gobyerno, ganoon din naman. And we have to understand ka-coffee. Dito, bakit natin nasasabi yan? Kasi itong inflation rate na ito ngayon, mas mataas po o mas nakikinabang po ang ating mga kababayan na nasa vulnerable sector. Posibleng ikaw, middle class ka eh. Posibleng ikaw, OFW ka. Hindi mo nararamdaman. Pero yung mga kababayan po natin na nasa vulnerable sectors o nasa ibang sektor pa, kahit nasa middle class yan, posible na nararamdaman nila dyan.
To put this in perspective, a 6% inflation rate means that your 100 pesos can buy only about 94 pesos worth of goods and services. But with inflation down to just 1.6% in 2025, that same 100 pesos can now buy about 98.4 pesos worth of goods and services. Sabi po direkto. Ang ganda ng analogy niya dito. Di ba? O sige, 100 pesos ang pinag-uusapan natin dyan. Maganda para maintindihan nyo, no? At may explain nyo rin sa kapitbahay ninyo, no? Lalo na yung mga nagrurunong-runungan. Kapag mataas po ang inflation, ang sinasabi ni Recto, itong 100 pesos na ito, kapag ang inflation mo ay mataas, let's say nasa 6%, no? Kasi dati maintindihan mga percentage na yan. Kung 6% po yung inflation, ang value lang po nitong 100 pesos, ang mabibili lang nitong goods ay halagang 94 pesos. Ibig sabihin, lugi ka kagad ng 6. Di ba? Para ka nagpapalit ng dolyar, di ba? O nagpapalit ka sa ibang currency. Nalugi agad yung 100 mo. Kasi mataas nga ang inflation, yung value ng 100 mo, 94 pesos lang. Samantala, kung ang inflation rate ay 1.6%, kanina 6% ha, ngayon 1.6% na lang. Itong 100 pesos mo, ang value niya, makakabili siya ng produkto worth 98.4 pesos. Ibig sabihin, mas mataas po yung value niya. Hindi naman 100, syempre may inflation pa rin po tayo, 98 po yan, 98.4. Samantala, kung 6% naman, 94 lang yan. Mas lugi ka. Mas malaki yung lugi ka. Yan yun ang ibig sabihin. Kasi yung nga nagsasabi, dapat maintindihan, ano inflation na yan, sinasabi na yan. Yan yun ka-coffee. Ibig sabihin, as a whole, no? As a whole, hindi natin pinag-uusapan yung buhay mo, no? As a whole, mas nakikinabang po yung ating mga kababayan kasi mas marami na silang mabibili with their money. Bakit ganyan ka-coffee? Bakit bumababa ang inflation? Bakit hindi gawin ng gobyerno pababain yan hanggang mag-zero na lang yan? Yun na po yung ginagawa natin. Marami pong efforts ang ginagawa ng ating gobyerno para mapaganda po natin yung ekonomiya.